Kamusta? Mabuti? For today's video. For today's video ay nag-iya si Nili ng araw na yan at lumabas naman daw kami. At syempre ilalabas natin si Nilush hindi lamang para maglakad-lakad dahil ang talagang pakay niyan ay mag-shopping. Pagising ko pa nga lang nung umaga ay nakasapatos na si Nilush at ready to go na kahit hindi pa nakakasuklay at hindi pa nakakapalit ng damit. Naalala ko nga no bago pa nga lamang ako dito sa kanila, pinasama sa akin ni Lola si Nili sa labas habang ang kanyang bantay ay yung anak na panganay na si Talia. Maamos pa si Nili noon at hindi naliligo at kapag sinabi ko na papalitan ko muna ng damit bago ko siya ilabas ay ayaw niya at malinis pa daw siya. At si Lola naman at ang kanyang kapatid ay kinukonsente at hayaan na lamang daw. At syempre dahil bago pa nga lamang ako sa kanila ay hindi pwedeng magbida-bida at kailangan sundin kung ano ang kanilang gusto. Kaya kahit madungi si Nili noong mga panahon na yon ay gora pa din kami sa labas. Yun nga lamang pagdating namin sa mga tindahan na aming pinuntahan ay syempre may mga ibang tao ay pinagtitingin na si Nilush at nilalayuan kami. At syempre bilang caregiver at ako ang kasama ni Nili sa labas ay nahihiya din ako dahil baka isipin ng mga tao ay hindi ko man lamang naayusan at hindi naaalagaan si Nili ng ayos. Kaya naman napakalayo at ibang-iba na ang itsura ni Nili ngayon kumpara nung bagong dating pa lamang ako sa kanila. Ay nga't napatigil lamang ako saglit ay nakitigil na din at hinihintay ako. Mawaglit nga lamang ako saglit sa paningin ni Nilush ay hinahanap agad ako. Andito na nga tayo sa loob at ngiting tagumpay na naman si Nilush at makakapag-shopping na naman. Nung ikinuha nga si Nili ng caregiver para samahan siya sa labas at maglakad-lakad ay hindi niya nagagawa yang mag-shopping. Dahil 1 oras lamang yung usapan nila ni Lola at 1 oras lamang din ang binabayadan sa kanya. At simula nga nung nagkasakit si Nili ay napatigil na din yung kinuhang caregiver na kasama niya sa labas. At nung gumaling naman si Nili ay nakiusap ako kay Lola at ang sabi ko huwag nang ikuha si Nili ng caregiver na sasamahan sa labas dahil mas nai-stress ito. At isa din yun sa dahilan kung bakit bumalik din ang sakit ni Nilush. Nai-stress siya kapag nauhuli ng dating sa oras ng kanilang usapan at nag-aalala siya na baka hindi na daw dumating. At minsan na hindi rin siya makatulog ng ayos kapag alam niya na kinabukasan ay schedule ng kanyang paglabas. At sumang-ayon din naman si Lola kaya nung gumaling si Nilush ay ako na ulit ang kasama niya kapag lumalabas. Sa tulad nga ng sakit ni Nili ay bawal na bawal ma-stress at kapag nasobrahan sa stress ay bumabalik yung kanyang sakit. At ngayon nga na magaling na at okay na ulit si Nilush ay sana hindi na ulit bumalik ang kanyang sakit at tuloy-tuloy na ang kanyang pagiging masayahin. Shama. Ay nga't bumili na naman ng garapon at tuwing lumalabas nga kami ay hindi na nawawala ang garapon sa kanyang mga binibili. Ay nga't papunta na kami sa counter para magbayad ay napatigil pa dyan at nakakuha pa ng unan at parang ang ganda daw. At tinanong pa nga ako kung bibilihin niya daw. Ang sabi ko huwag na muna at sa susunod na lamang ulit. At meron pa naman siyang bago sa bahay na binili niya dati para kay Lola na hugis puso. Ay nga't habang kami nakapila ay napatungo lamang si Nilush ay nakakuha agad ng mga makukulay na pantali sa buhok. Napakadami na nga din ni Nili sa bahay ng iba't ibang klase ng mga pang-ipit, pangtali sa buhok at meron ding headband. Hindi naman niya mga ginagamit at mga bago pa nga din, sadyang hilig lamang ni Nilush na bumili. Ay nga't tapos na kami magbayad at buti na nga lamang at naalala ni Nili na kailangan namin bumili ng mantel sa lamesa. Dahil luma na at butas na din yung mantel namin sa lamesa na ginagamit sa kusina. Mura lamang naman yan at 10 shekel lamang o nasa 150 pesos sa pera natin sa Pinas. Todara ba? At kay murot sa lisyon. Ay nga't pauwi na kami at hindi pa kami nakakalayo sa may tindahan nang biglang nalobat si Nilush na parang inaantok. Kaya ang sabi ko sa kanya ay parang gusto na niyang matulog. Nang pauwi na nga kami ay di na kami dumaan sa may kabilang kalsada para pagtawid ay hindi masyadong madami ang sasakyan. At para makapagpaaraw na din kami habang naglalakad dahil dun sa kabilang daan ay medyo malilom na. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!